Mga kagalawan, isang maganda't mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Isang panibagong araw, isang problema na naman ng ating kinakaharap. At muli, samahan niyo po ako at sana po may mapulot kayong aral dito po sa aking ginagawa. Tayo po ay nasa ibaba ng ating Toyota 4K na owner type Jeep. Sa kadahilanan nga po, nanikit po ang ating engine starter. At base nga po sa aking karanasan, pagka nanikit po yung starter, kadalasang dumi po ang dahilan. Kaya ito nga po at atin pong tatanggalin ang ating starter. Madali lang man po dadalawang 14mm na bolt lang po, tanggal na po ang ating starter. At ayan, dito na nga po tayo po ay gumamit ng empty box o karton para sigurado po na yung mga maliliit na pyesa kaya po ng ating mga bolt o screws ay di po magkawalaan. Gawa nga po na sa ating pong pagiging bata ay medyo may kalabuan na po ang ating mata. Ano pa nga po yung ating inaantay, huwag na po nating patatagalin. Atin na pong piyesa-piyesahin itong starter natin at sana po ay may mapulot din po kayong aral dito. Sundan nyo po ako. At pinakauna nga po natin gagawin para hindi siya gabal, tatanggalin natin yung pinaka-covering o pinaka-proteksyong panglabas ng ating starter. Nag-iisang bolt lang po nakahawak dyan, number 10mm kung hindi ako nagkakamali. At ayan, putol-putulin na nga po natin yung ating video. Dito po nyo makikita, medyo nahirapan ako sa pagtanggal dito, gawa nga ng matagal na nating hindi nagagalaw itong ating starter. Napakatigas po, gumamit po tayo ng impact wrench. Napaka-importante din po ng impact wrench, pag matigas po yung ating mga screws, kailangan po natin ng impact wrench po dyan. Medyo naging matugo nga po yung pagtanggal natin dito, pero nagawan po natin ng paraan yan. Natanggal po natin mga kagalawan, wag na nating isa-isahin. Gawa ng putol-putol din yung aking video. Napakahirap po magtrabaho, lalo na't nagpapatulong lang tayong mag-video, hindi po natin kontrolado. At ayan nga po, atin po makikita dito nakahiwa-hiwalay na yung pyesa ng ating starter. At dito po talagang nakita ko na sobra-sobra na po yung dumi at yung ating po mga grasa kung inyong mapapansin, talaga pong nangitim na. At sa parte nga ng ating bearing, halos wala na pong grasa mga kagalawan. Sa portion naman po ng ating carbon brush ay okay na okay pa, makakapal pa, 4 po yan. Ang pinaka ginawa ko po dito, talagang linis lang. At ito nga, hindi ko pa ito nababaklas, pero maya maya magagawa ng paraan, mapepersa po natin yan. Ayan at maganit, medyo maganit po talaga ikutin kasi yung ating starter po naka bearing po yan. Hindi na rin naman kailangan isa-isahin. Maging kayo ho, maniwala kayo, kayang-kaya nyo pong i-DIY. Napakasimpleng mechanism po ng ating engine starter mga kagalawan. Sadyang yung mahirap lang ay talagang yung pagtatanggal kapag ang starter nga natin ay napakatagal na hindi po natin nagagalaw at nalilinis. Gaya po nito nangyari sa akin. Yung pinakaginawa ko po dito, talagang linis lang at niripak ko lamang po gamit ang grasa. Ayan, dito napalambot na po yan. At maya maya nga po ay mapaghihiwalay na natin yung portion na yan. Ayan, at sa wakas tanggal na po. At dito nakita natin, tignan nyo, yung portion po ng ating bearing ay talaga pong tuyong tuyo, parang nagputik na malagkit na, kulang na po siya sa lubrication. Napakadali naman pong mapansin, lalo na't naninikit na ang ating starter at ibang iba na po talaga ang tunog kapag kulang na po siya sa grasa. Ayan tanggal na, talagang paghihiwa-hiwalay na natin yan. Linis, grasa lang. Ayan, ingat lang po sa mga maliliit na pyesa. May portion kasi dito na meron po tayong parang stick bearing po siya. Napaka-importante po niyan na wag po mawala, kaya po karton yung ginamit ko para sigurado talagang lahat ng aking babaklasin yung maliliit nandyan po. At sundan nyo lang mga kagalawan, napakadali po, kayang-kaya nyo po yan. Kung nagawa ko po, malamang sa malamang po ay kayang-kaya nyo. Ayan, napakadumi nga po kaya gamit nga itong ating WD-40, meron tayong WD-40, bumili tayo at malaking tulong po ito sa pagpapalambot po at pagtanggal natin ng
Dadalawang screw po natin kanina na napakahirap pong tanggalin. Ang WD-40 maganda po yan, panlinis at saka penetrating oil po kasi yan. Pwede po natin yung gamitin pero syempre kailangan pa rin po natin alalayan ng grasa kasi yung WD-40 mabilis po yan matutuyo. Napakanipis po kasi niyan ng consistency niya mga kagalawan. Gamitin ko lang yan panlinis. Pakinabangan natin ganong gumastos na rin tayo para ibili nito, ano? At ayan nga po, ano lang tayo, spray, linis, punas, ganyan po talaga, tiyagaan lang po talaga yan. Gawa nga po ng ayaw po natin gumastos ng malaki, saka wala po tayo pang gastos para dalhin pa po sa shop. Yung mga ganito po kasing trabaho, kayang-kaya po talaga natin yan. Kung titignan po natin, napakarami pong tutorial yan. May mga step by step po sa YouTube, makikita natin. At kapag ka maingat ka, yung starter nga po, ano, hindi po siya ganun po ka-komplikado na pyesa mga kagalawan. Maniwala kayo, kayang-kaya nyo. Kaya ako ganito, yung mga video, yung ginagawa ko, binibideo ko po yan, isineshare ko po sa inyo para naman po kapulutan nyo po ng kung hindi man aral ay inspirasyon. Nang sa ganun po ay matuto din po tayo, magkalakas din po tayo ng loob. Kayang-kaya po natin mga kagalawan. Ganyan lang yung ginagawa ko. Matagal ko nang ginagawa. Yung starter, hindi na po ako natatakot talagang magbaklas niyan. Kasi sa tagal na nagmi-maintain ako ng mga luma o mga siraing sasakyan. Naging libangan ko na lang din. Natutuwa na lang din ako pagka ginagawa kong ganito. Basta spare time. Dito po tayo sa atin pong garahe at tayo na DIY natin ang ating mga lumang sasakyan. At ayun nga po, huwag na natin masyadong patagalin. Siyempre pagkatapos po natin yung linisin po at lagyan ng grasa, ayan po, at atin na naman po yung i-assemble mga kagalawan. Tatandaan lang natin kung paano po natin yan tinanggal. Siyempre unti-unti ganun din po natin yan ibabalik. At sabi ko nga po, ilang screws, ilang bolt lang po. Talagang napakadali lang pong tandaan. Kayang-kaya nyo po. Huwag na po kayong magdalawang isip. Kapag naibalik nyo na nga po lahat, pinaka-importanting part po dyan, bago natin ibalik sa kanyang pwesto, sa babang bahagi po ng ating sasakyan, syempre po ay atin po yung manual testing. Gamit po yung ating car battery. Kung inyo pong makikita, ayan, ididikit lamang po natin yung katawan ng ating starter sa negative side po o negative terminal ng ating battery. At may dalawang terminal po yung ating starter dyan sa ibaba. Gamit lamang po ang dalawa nating yabe o kahit anuman pong metallic tool. Galing sa dalawang terminal na yan, papunta lamang po sa positive terminal ng ating battery. Ganyan lamang po kasimple mag-test. At mas mainam po yan na masigurado po natin na maayos pong gamugana ang atin pong starter bago po natin sa uli doon sa napakahirap gapangin ibabang bahagi po ng ating sasakyan. Maraming salamat doon sa muli. Sana may napulot po kayong aral at inspirasyon mga kagalawan. Hanggang sa susunod po nating mga video. Paalam.